Kahit nasa Amerika na, hindi pa rin pinanood ni Aling Junisha ang laban ng anak na si Manny. Nagdasal lang ito sa kaniyang kwarto sa tinutuluyang hotel. Di pa nga siya tapos magdasal nang ibalita na sa kanyang nanalo si Pacman. Napasigaw, napaluhod at napaiyak sa galak ang ina ni Manny. Kahit daw sa May 15 pa ang birthday niya, tinuturing niya itong maagang regalo tulad ng diamond-studded Rolex watch na bigay sa kanya ng pambansang kamao. Congratulations, anak! Congrats sa panalo mo! I love you, nak! I love you, nak, Manny! I love you! Ang mga chikiting naman ni Manny Pacquiao, kinantsawan pa si Ricky Hatton. Kahit daw sa theme song, walang panama ang hitman sa kanilang daddy. Ito ang weekend report ni Lala Roque. Bakas naman ng excitement kina Jemol at Michael kahit sa telebisyon lang nila napanood ang laban ng ama. Maaga pa nga lang ay gising na ang dalawa. Si Michael nga, kinantsawan pa si Hatton. Pangit masyado. Pangit ang song. Pero nang pumasok na ang kanilang daddy at pinatugtog ang kanta nito, sabay pang nag-jamming ang dalawang magkapatid. Pilipino! Pilipino! Ang lahi ko! Pilipino! 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 Ang lahi ko! Simula pa lang ng round 1, tutok na tutok ang lahat sa laban. Sa tuwing napapatumba ni Manny si Hatton, di magkamayaw ang lahat sa kakahiyaw. Hanggang sa mapatulog ni Manny si Hatton sa round 2. Congratulations, Daddy! You did your best. Ito yun o, kay Hatton. Suntukin mo sarili mo hanggang matulog. Kay Hatton, message ko kay Hatton. Matulog na lang. Puro ko lang talo, tapos matulog ka. Lala Roque, GMA News. Proud na proud din ang ama ni Manny Pacquiao sa kanyang anak nang patumbahin ito si Ricky Hatton. Sa bahay lamang nila sa General Santos City nanood si Mang Rosalio ng laban. Pero sa susunod na laban daw ni Manny, posibleng personal na niya itong masaksihan. Inaayos na rin daw kasi ang kanyang mga papeles para makapunta na rin siya sa Amerika, gaya ni Aling Junisha. Abot ako dito siya, abot mga dito. Ang akong ikakuha siya, pasalamat ko nga hindaog siya. Kung nasaportaran siya sa mga tao nga nagtabag ampo siya. Salamat ko sa mga tao nga nag-ampo sa iyang kadaugan. May ilang namatay dahil sa sobrang excitement habang pinanunood ang Battle of East and West. Ito ang weekend report ni Steve Dailisan. Hindi na umabot ng buhay sa ospital si Vic Ocampo. Ayon sa misis nito, inatake raw ito sa puso habang nanonood ang laban ni Manny Pacquiao at Ricky Hatton sa Dapitan Sports Complex sa Maynila. Doon siya, tapos nag-cheer pa siya. Pagdating ng second round, parang ano na siya, yung nag-cheer kami. Siyempre, nakatayo kami sa silya siya, hindi na siya tumayo sa silya. Inatake rin sa puso at namatay sina Francisco Lalong Gisip ng San Pascual, Batangas, Gregorio Alingalan ng Naga City, Cebu at isang 62 taong gulang na lalaki sa Laguna. Sa San Andres Sports Complex naman, alas 6 pa lang ng umaga, mahaba na ang pila. 5,000 lang ang kasya rito pero 10,000 ang pilit na pinagkasya sa loob. Ang ilan, pinagpupunit ang hawak nilang tiket matapos na hindi papasukin. Bilang nila para hindi na, wala na. Magkanya-kanya sa bahay na lang. Kasi once na pinasok mo pa to, talagang hindi nakakayanin. Punong-puno na rito, wala na halos maupuan eh. Kahit mainit at siksikan sa loob, ganado ang mga tao na magsimula na ang laban. Pero makaraan ng ilang minuto, tapos na ang boxing. Di na rin magkamayo mga nanood sa libreng palabas ng laban sa Victory Mall sa Caloocan City. Lalo na nang tuluyang pabagsakin ng pambansang kamao ang hitman from Manchester, England. Nakiisa rin ang mga sundalo sa Camp Aguinaldo, pati na mga nakadestino sa Sulu sa pagsasaya dahil sa tagumpay ni Pacman. Reservist sa AFP si Pacman na may ranggong Master Sergeant. Ang mga sakay naman ng bus na ito, hinintay munang matapos ang laban ng idolo bago bumiyahe patungong probinsya. Hindi naman sila matatraffic kahit pamaantala ang biyahe dahil halos bakante ang mga kalsada sa Metro Manila.
At habang ipinalalabas ang laban, walang iniulat sa PNP na anumang krimen. Sold out naman ang mga tiket sa mga sinihan at restaurant na nagpalabas ng laban. Siyempre pa, di na walang pustahan. Sa Pacquiao ako. Mas magkuha ng katawan niya kaysa yung Hatman. Ayaw nila kay Hatton, kaya Hatton ako umusa para may kalaban lang. Manny Pacquiao is very tough, but Hatton, you can't knock him down. You knock him down, I say to everybody, bet on Manny Hatton. Steve Dailisan, GMA News. Kay Ricky Hatton, wala raw nagawa ang hitman kahit pa magulang ang estilo nito. Ito ang Weekend Report ni James Velasquez. The right hand can be a jab, it can be a hook or a cross. Malakidlat na right jab o pamatay na left hook. Lahat ng suntok na pinakawalan ni Pacman sa pool ang hitman ng Britanya. Mabisa ang mga right at left hook ng pambansa kamao sa hitman ng Britanya. Yung right hook kasi, ito yung mga suntok na para sa mga slugger. Kapag ang isang kalaban mo ipasok ng pasok at ginamitan mo siya nung may kalawit na suntok, hindi niya nakikita yon coming in. Si Hatton naman daw di nagbago ang estilo. Maliban daw sa bara-bara na, magulang pa. Mabuti na lamang daw at hindi nagpadala sa ganitong estilo ang pambansang kamao. Ganyan naman talaga ang estilo ni Ricky Hatton. He will throw a couple of punches and then grab you. But he did not get into a brawl with Hatton. He stayed out of a brawl. Which is, yun ang talaga yung mga ginamit niyang utak niya. Kapansin-pansin din daw na sukat ni Manny ang kalaban. Resulta ito ng kanyang magandang relasyon kay Freddie Roach. Very rare na makita natin na ang fighter trainer magtatagal ng ganito na kasintagal ni Manny Pacquiao at Freddie Roach. And kilala na nila ang isa't isa. Whereas si Ricky Hatton, this is only I think the third fight under Floyd Mayweather Sr. At sakaling tapatan ng dating pound-for-pound king na si Floyd Mayweather Jr. ang pambansang kamao, di raw nito kakayanin ang lakas, bilis at diskarte sa ring ng tinaguriang best fighter in the world. This will probably be the biggest fight, no, sa lifetime natin na makita na dalawang generally universally recognized as number one pound-for-pound fighters maghaharap at maglalaban. James Velasquez, GMA News.